lugar at mga paraan para maging mas mabilis ang inyong pagpasok sa showbiz at agad na makamit ang pinapangarap na buhay artista. O, handa na ba kayong mga wannabe sikat? Na ang pag-aartista ay katulad din ng kahit na anong profesyon o trabaho. Kailangan meron kang paghahanda or tinatawag natin at saka bukod doon may passion. Kakaiba daw ang kinang ng isang artista. Iniidolo, tinitilian, dinudumog, kaya hindi na nakapagtataka na marami din ang naghahangad na makapasok at maranasan ang magbuhay artista. May mga artista na aksidente lang na nadiskubre. Kumakain ako sa isang fast food chain. Nilapitan kami para tanungin kung gusto ko mag-commercial. So doon ako nag-umpisa sa commercials muna. Vice Ganda representing. Mayroon namang ang pagpapatawa ang naging tulay sa kasikatan. Nung nag-boom yung comedy bar industry, nag-guest-guest kami. From then on, na-expose na kami sa TV. Tapos, pagmula sa guesting, nagkaroon ng mga regular na TV shows. At marami naman ang inilalapit sa mga ahensya o talent agency, gaya ni Zaijan Haranilla. Bakit nakakalimutan? Unang hakbang daw sa mga gustong mag-artista ang makuna ng video o magpa-VTR. My talent is dancing. Talento, willingness matuto, kailangan hindi siya nagmamadali. Right timing, right break, right project. Pagkatapos na makuna ng tinatawag na VTR ang isang gustong mag-artista, isasabak naman ito sa ganitong klaseng mga workshop. Ayan, para malaman at makita kung kaya nga ba talaga nilang umarte o para malaman kung ano pang ibang talento ang maaaring ma-develop sa bawat isa sa kanila. At syempre, mayroon ding sinasanay sa mga teknik sa paggalaw o pag-arte. Hindi lahat ng gustong mag-artista ay kailangan fabulosa or tinatawag natin glamorous. Merong mga ibang artista na talagang pang-character ang dating. Okay, pakita natin yung ating mukha na nanalo tayo sa Loto Elefante. Marami sa mga gustong mag-artista at nakukuhang artista ay hindi nakukuha lamang sa buka. Kailangan daw may talento ka. At sabi nga nila, ang mga ahensyang ito, 80% ang ibinibigay sa angking galing at 20% lang ang ibinibigay sa itsura. So meron kayong karanasan, maganda pero nabokya ayaw kunin. Ay, marami po, May ganon ma'am. ba? Kunyari, ang hinahanap nila na etong character na to, maganda. Tapos, maya't maya, ay, hindi siya pwede kasi hindi siya fit sa role na yun na hinahanap. Okay. Pero meron din naman yung hindi naman gwapo, hindi maganda, hindi cute, pero nakuha. Nakukuha po. May mga ganun po talaga. Lalo kung kontrabida, no? Correct. Kaya para masubukan kung pwede ngang maging artista ang mga batang ito, ako mismo ang sumubok sa kanilang galing. Ganito ang eksena mo, Sabel, ha? Iiwan ka na ng nanay mo at naghahabol ka. Ready? Get set? Go! Nay, akala ko ba mahal niyo kami? Akala ko ba di niyo kami iwan? Ba't ka aalis? Nay, wag niyo na kami iwan. Mahal naman po namin kayo eh. Okay! Gaano katagal bago mo talaga makita yung talent? Actually, pag talagang inborn yung talent sa bata, on the spot, makikita mo talaga agad na meron siya talagang potential. Wag ka mangialam ng gamit ko. Panggulo ka lang sa buhay ko eh. Tinitingnan ko lang naman yung laruan mo, Ayoko eh! Sa Republic Act 9231, ang pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang edad 18 anyos pababa ay itinatakda. Alam niyo ba ang mga patakaran sa pagpatrabaho sa mga bata? Opo. Ano ang patakaran? 4 hours lang ang bata magtrabaho. Kailangan po merong dole permit. May dole permit naman kayong lahat. Opo. Kailangan alam sa school. So nag-aaral sila? Opo. Eh pag kumikita na yung bata, saan mapupunta ang pera? Dapat po nakasave para sa future ng bata. Iba-iba rin ang dahilan kung bakit gusto ng ilan na maging artista. Isa na dito ang pinansyal na pangangailangan. Para po matupad ko po yung mga pangarap ko, matulungan ko po yung mga magulang ko. Sa mga bata naman ng teleseryeng May Bukas Pa,
Ang makita lang daw sila sa telebisyon at makasama ng mga sikat ay dahilan na para mag-artista. Parang laro-laro lang sa kanila. Unlike sa mga teens na parang